Ibinunyag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang pangalan ng susunod na leader ng Iran na papalit matapos bumagsak ang rehimen ng mga ayatollah sa Tehran. Ayon kay Trump, handa na ang kandidato at naghihintay ng pagtatapos ng digmaan. Kasabay nito, sinabi ni Trump na ang bagong pamahalaan ng Iran ay di umano'y humiling ng lihim na pag-uusap sa mga Amerikano kaya't handa siyang makipag-usap sa kanila. Itinanggi ng Tehran ang impormasyon at sinabing walang pag-uusap sa mga Amerikano. Handa na ang hukbo ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon para sa ganap na digmaan. Kasabay nito, nag-alok si Trump sa bagong pamahalaan ng Iran ng isang seryosong kasunduan na halos kapareho ng nangyari sa Venezuela. Karamihan sa mga miyembro ng pamahalaan ng Iran ay maaring mapanatili ang kanilang mga posisyon at manatili sa kapangyarihan pagkatapos ng pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei at kung magsisimula talagang makipagtulungan ang Tehran sa Washington. Ngunit sa kabila ng ganitong alok, idinagdag din ni Trump na ayon sa pagtataya ng mga militar, ang digmaan laban sa Iran ay tatagal pa ng hindi bababa sa 4 na linggo. At ang pangunahing layunin sa ngayon ay ang ganap na pagwasak ng hukbong dagat ng Iran. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito nang sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito para mas maraming manonood ang makakita ng episode na ito. Inanyayaan ko kayong mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad ipinopost ang balita at makikita mo rin ang mga anunsyo ng bagong YouTube videos sa channel na ito. Sa Iran, matapos mamatay si Ayatollah Ali Khamenei, nabuo ang 3 kataong pansamantalang konseho na mamumuno hanggang sa makapili ng bagong pinakamataas na pinuno. Sa konsehong ito na tinatawag na Triumvirate, kabilang sina Pangulong Masoud Pezeshkian, pinuno ng hudikatura na si Ghulam Hussein Mohseni Ejei at ang maimpluwensyang iskolar ng relihiyon na si Ayatollah Ali Reza Arafi. Ayon sa konstitusyon ng Iran, pagkatapos mamatay ang pinakamataas na pinuno, pansamantalang pinamumunuan ng Triumvirate ang bansa. Ang bagong pinakamataas na pinuno ay maaaring mahalal sa loob lamang ng ilang araw at ito ay opisyal na pahayag. Sabi ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, hindi nanganganib ang bansa sa pagpapalit ng rehimen. Sinabi ni Arakchi na gumagana pa rin ang mga institusyon ng Estado ng Iran at sinusunod ang mga prosesong konstitusyonal. Inaasahang magtitipon ang Assembly of Experts sa mga susunod na araw para pumili ng kapalit ni Khamenei. Pero tila may sariling plano si Donald Trump sa pamumuno. Partikular, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na may 3 siyang kandidato para maging bagong pinuno ng Iran. Sabi pa niya, tuloy ang operasyon ng Washington laban sa Tehran pero hindi pa isiniwalat ni Trump ang mga pangalan ng mga kandidato dahil napapatuloy pa ang digmaan at di pa tiyak ang katapusan nito. Mahalagang tandaan na noong linggo, inihayag ng pangunahing kinatawan ng Iran sa pambansang seguridad si Ali Larijani na ang bansa ay pamumunuan ng pansamantalang komite na tinalakay natin kanina. Nang tanungin si Trump tungkol sa plano ng paglilipat ng kapangyarihan, sinabi niyang mas mainam kung ang mga lokal na militar gaya ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang gagawa nito. Ibigay ang kanilang mga armas sa taong bayan. Sa madaling salita, isuko ang kanilang mga armas at lumipat sa panig ng mga Iranian. Ngunit dito, iminumungkahi kong pagtuunan natin ng pansin ang mismong triumvirate ng kapangyarihan na nabuo sa Iran na yon. Nag-alok na si Trump sa kanila ng isang kawili-wiling kasunduan. Maaaring manatili sa posisyon at kapangyarihan ang karamihan sa opisyal ng Iran matapos mamatay si Ayatollah Ali Khamenei basta't magsimulang makipagtulungan ang Tehran sa Washington. Sabi ni Donald Trump, inuulit ng senaryong ito ang nangyari sa Venezuela nang hulihin ng mga Amerikano si President Nicolas Maduro at ang kanyang asawa. Narito ang CP mula kay Trump. Sa tingin ko, perpektong senaryo ang ginawa namin sa Venezuela. Lahat na natili sa posisyon maliban sa 2 tao. Sabi ni Trump, pakinggan ninyo mga Iranian, wala na si Khamenei. Pag-isipang makipagtulungan sa amin para manatili kayong nasa kapangyarihan, walang mawawalan. Pero ngayon sa Iran, maghahalal pa rin sila ng kapalit ni Khamenei. Ang dapat gumawa nito ay ang asembleya ng mga eksperto. Konseho ito ng 88 relihiyosong iskolar na tinatawag ding Ayatollah.
Hindi inalis ni Abbas Araghchi, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, ang posibilidad na maging pangalawa ang bagong pinuno ng bansa. Anak ng yumaong Ayatollah, ang 56 anyos na si Mujtaba Khamenei. Siya ay isang relihiyosong pinuno at pinagkakatiwalaan ng dating kataas-taasang pinuno o si Alireza Arafi na 67 anyos. O mayroon pang isang kandidato, ito ang apo na nagtatag ng Islamikong Republika na si Ayatollah Ruhollah Khomeini, si Hassan Khomeini. Kung makapili ng bagong kataas-taasang pinuno sa Iran, mawawalang bisa ang kasunduan ni Trump. Sinabi rin ni Trump ng bagong pamunuan ng Iran na nabuo matapos mamatay si Ayatollah Ali Khamenei ay lumapit sa Washington para hilinging simulan muli ang pag-uusap. Narito ang sipi ni Trump. Gusto nila makipag-usap at umayag ako. Makikipag-usap ako sa kanila. Sana ginawa na nila ito noon pa. Dapat noon pa nila inialok ang practical at madaling gawin na bagay, hindi sana sila masyadong naghintay. Kasabay nito, binanggit ng Pangulo ng Estados Unidos na ang ilan sa mga kinatawan ng Iran na lumahok sa mga pakikipag-ugnayan nitong mga nakaraang linggo ay namatay na dahil sa pag-atake, CP. Ang ilan sa mga taong nakausap namin ay patay na ngayon dahil malaki ang naging epekto ng pag-atake. Sana ay nakipagkasundo na sila noon pa. Dapat ay ginawa na nila ito ng mas maaga. At sa pagbibigay ng komento tungkol sa posibleng mangyari, ipinahayag ni Trump ang kanyang kumpiyansa na hindi may iwasan ang isang pag-aalsa ng mamamayan sa Iran. Bilang patunay sa kanyang sinabi, binanggit niya ang kasiyahan sa mga lansangan ng mga lungsod sa Iran, pati na rin ang pagdiriwang ng mga miyembro ng Iranian diaspora sa Estados Unidos matapos ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ali Khamenei. Sa tanong, kung susuportahan ng White House ang mga protesta sa pamamagitan ng pambobomba, sagot ni Trump ay susuriin niya ang sitwasyon. Maging ang Wall Street Journal at iba pang Arab at Amerikanong sources, nag-ulat na si Ali Larijani sa tulong ng mga tagapamagitan mula Oman ay nag-alok di umano sa Estados Unidos na muling makipagnegosasyon tungkol sa nuclear program ng Iran. Sinabi ni Trump na hiniling ng Iran sa kanya na ipagpatuloy ang negosasyon at siya ay pumayag. At dito, ipapaalala ko na ang huling negosasyon sa Estados Unidos tungkol sa nuclear program ay naganap sa Geneva noong ika-26 ng Pebrero. Ibig sabihin, 2 araw bago simulan ang operasyong militar sa Tehran. Ang pinuno ng Iranian Foreign Ministry, si Abbas Araghchi noon, ayon sa resulta ng pagpupulong, ay tiniyak ng magkabilang panig ay nakamit ang magandang progreso at nagsimula ng talakayin ang mga detalye ng mga elemento ng hinaharap na kasunduan tungkol sa nuclear na issue. Kasabay nito, sinabi ko rin noon sa aking mga palabas na hindi iyon totoo. Nadismaya noon sina Steve Witkoff, espesyal na sugo ng US, at Jared Kushner, manugang ni Trump, sa resulta ng pagpupulong sa Iranian delegation. Noon pa lang makikita na ang mga palatandaan. Ngunit ngayon, ang pinuno ng Iranian Security Service na si Ali Larijani ay naghayag na hindi muling sisimulan ng Tehran ang nuclear negotiations sa Washington. Itinangi niya ang ulat na palihim siyang naghahanap ng diplomatikong solusyon sa sigalot laban sa US at Israel. Ngayon, isasalin ko ang pahayag ni Larijani. Hindi kami makikipag-usap sa US. Dinala ni Trump ang rehiyon sa gulo dahil sa maling pag-asa at ngayon ay nag-aalala siya sa posibleng pagkasawi ng mga sundalong Amerikano. Ginawa niyang Israel First ang slogan na America First at isinakripisyo ang mga sundalong Amerikano para sa paghangad ng Israel sa kapangyarihan. Gamit ang bagong kasinungalingan, muling ipinapasa niya ang halaga ng kanyang kulto ng personalidad sa mga sundalong Amerikano at kanilang pamilya. Sa huli, agad pagkatapos nito, sinabi ni Donald Trump na maaring magpatuloy ang operasyong militar ng Washington sa Iran sa loob ng susunod na 4 hanggang 5 linggo. Ayon sa kanya, lahat ay ayon sa plano, winasak ng Estados Unidos ang buong pamunuan ng Iran at idinagdag ni Donald Trump na tila tungkol ito sa 48 katao. Dagdag pa, bukas ang Amerikanong leader sa higit pang negosasyon sa Iran. Ngunit hindi niya masabi kung magaganap ba ang mga ito sa malapit na panahon. Nanumpa si Donald Trump nagaganti para sa 3 napatay na Amerikanong sundalo, nagbanta sa Tehran at hinikayat ang suporta ng Estados Unidos sa kanyang laban para sa kalayaan. Ito nga pala ang pangalawang pagharap ni Donald Trump sa bansa sa nakalipas na 48 oras. Nalaman na ang Estados Unidos at Israel ay nagplano ng pag-atake sa Iran 1 linggo ng mas maaga, ngunit ito ay pinagpaliban dahil sa operasyonal na dahilan. Iniulat ito ng Axios ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos at Israel dahil sa aktibong at paniktik na dahilan.
Nabanggit na ang pagkaantala ay nagbigay kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng isa pang linggo upang pumili sa pagitan ng dalawang magkaparalel na landas, diplomasya at digmaan. Ginawa rin nito ang mas mahalaga ang huling round ng nuclear negotiations sa Geneva noong Pebrero 26 na nagbigay sa Iran ng huling pagkakataon upang makipagkasundo. Matapos ang ikalawang round ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong Pebrero, 17 na natapos ng walang progreso, naghahanda na ang mga militar ng Amerika at Israel na magsagawa ng mga pag-atake makalipas ang 4 na araw, Pebrero 21. Gayunpaman, hindi natuloy ang pag-atake noon dahil iniulat ng intelihensya na mas mabuting maghintay ng kaunti dahil malapit nang magkaroon ng pagkakataon na alisin si Ali Khamenei, na siya namang nangyari. Hanggang dito na lang muna. Ano ang inyong opinyon? Isulat ang inyong mga komento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ninyo ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o membership. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen, lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, mag-ingat po kayo. Paalam sa lahat, itutuloy.